Excited na ba kayo sa charity ball na gaganapin next month? For sure makikita natin dun yung babaeng dinedate ni Sir Russell. Narinig niyang wika ni Ivy na isa sa maarteng sekretarya sa Alonzo Corp. Kausap si Del at isa pang empleyado. Siya nakikinig lang dahil excited siya sa date nila ng amo niya mamaya. Ni hindi siya makapag-isip ng maayos. Meron na ba? Tanong naman ni Delia. Parang wala naman ako nababalitaan. For sure naman meron. Di ba nga sa mga ganyang gatherings nila pinapakilala ang mga girlfriends nila? Ay, sayang naman kung meron na. Wala na tayong pag-asa niyan kasi naunahan na tayo. Sus, magsitigil nga kayo. Imposibleng magustuhan ni Sir Russell ang isa sa inyo kasi mataas ang standards ng boss natin. Sigurado namang maganda kung sino man yung susunod na girlfriend ni Sir at for sure mayaman din. Kaya kung nangangarap kayong masilaw sa Sir Russell, kalimutan nyo na. Baka ikahiya lang kayo nun kapag kayo naging girlfriend niya eh. Sakit mo naman magsalita, Ate Delia. Ay totoo naman eh. Sino ba naman tayo para mapansin? Mga empleyado lang tayo dito. Bakit si Ma'am Anika? Naging empleyado lang din daw noon ah. Oo nga, pero hasyendera yun na nagpanggap na empleyado. Kayo ba may sariling mga lupain? Sungit naman ni Ate Delia. Magsiuwi na kayo tapos ng mga trabaho nyo, di ba? Hihintayin sana naming lumabas si Sir Russell nang masilaya naman kakapuhan niya. Malay mo, yayain kaming isabay pa uwi. Huwag yun ang hintayin ang paglabas ni Sir Russell at may meeting pa yun sa marketing department. Pagtataboy ni Delia sa dalawa. Huwag kayong lumalandi dito. Malas yun sa trabaho. Napilitan tuloy ang mga tong umalis na sa mga pwesto habang si Delia nag-ayos sila ng mga gamit. Hindi ka pa ba uuwi, Esmeralda? Tanong nito sa kanya. Bakit? May iutos pa kuha si Sir Russell? Oo nga. May meeting pa yata sila eh. Sige, mauna na ako hat. Mahirap sumakay kapag rush hour. Ito pa lang ipapadala mo bukas sa Palawan. Inayos ko na yan kaya wag mo nang i-inspeksyonin. Pipick upin niya na messenger bukas pero ikaw na lang bigay mong sender kasi wala ako ha. Tumango na lang siya para umalis na to. Dagligpit na rin siya ng gamit at nagsimulang mag-retouch. Habang papalapit ang alas 6, palakas ng palakas ang kaba sa dibdib niya dahil sa excitement. Are you ready? Sinuklay ni Esmeralda ang buhok saka mabilis na tiniklop ang sarili. Maliit na salamin na may face powder. Kaunting lipstick ang nilagay niya na tama lang para maging kaakit-akit ang labi niya. Nag-research siya paano mag-ayos sa mga babaeng Alonzo, na kapatid at mga pinsan ni Russell. Simple lang ang mga yon pero may mahikayatang dala-dala dahil nagniningning sa kagandahan kahit sa simpleng larawan. Yes, pero ang alam ko may meeting ka pa sa marketing department? Forget it, let's go. Ha? Nagmamadali siyang ipasok ang mga gamit sa loob ng bag dahil nauna nang maglakad si Russell. Mabutit na patay niya ang computer niya bago siya mag-retouch. Mabilis ang lakad dahil walang lingon-lingon ang binatang amo, tuloy-tuloy hanggang sa elevator. Nakakainis tuloy dahil para siya naghahabol dito. Nakalingon sa kanyang ibang empleyado ng iba taas kilay pa. Pagpasok niya sa elevator, hinihingal tuloy siya. Di niya alam kung dahil ba sa kaba niya, nasa kahantungan ng date nila o dahil naka 2 inches siyang heels habang nakasunod kay Russell. Are you okay? Bakit ka nagmamadali? Sagot niya sa tanong nito. Ang laki ng mga hakbang mo halos din na kita mahabol. Sa north entrance ka lumabas at maglakad ka hanggang sa may coffee shop, doon kita susunduin. Hindi ako sa parking pupunta? No, just wait for me at the coffee shop in front of the north entrance. Don't leave until I arrive, okay? Okay. Nang bumuka sa elevator, napilitan siyang lumabas. Sa basement parking pababa si Russell, tuloy-tuloy siyang lumabas sa building hanggang sa gate ng Alonzo compound. Parang gusto niyang pagsihan na pumayag siyang sumama kay Russell, pero patago pala ang date nila. Nakakaya ba siyang kadate? Naalala tuloy niya ang pag-uusap kanina na Delia at dalawa nilang kasamahang sekretarya. Ikakahiya ba siya ni Russell kapag naging boyfriend niya ito? Bahala na. Pauwi ka na ba? Nagulat pa siya na biglang humintong isang kotse sa tapat niya at bumukas ang binatang salamin na yon. Akala pa naman niya si Russell ang sasakay. Ha? Hindi pa. Bibili lang ako ng drinks. Ingat ka. Tumalikod na siya at pumasok sa coffee shop bago pa siya kulitin ni Ryan. Di niya alam anong oras sumunod si Russell kaya naghanap muna siya ng mauupuan. At bigla, tumunog ang telepono niya at si Russell nga ang nasa kabilang linya. Kaagad niyang sinagot dahil baka akalain nito iniwan na ang binata. Wala kasi siya sa harap at tiyak na hinahanap siya nito. Where are you? Nasa loob na ako ng coffee shop. Lalabas na ako. Walk straight ahead until you reach the stoplight. Doon na lang kita pipick upin.
Wika naman ito na pinutol pa ang sinasabi niya at balak pa siyang paglakarin ng ilang metro ngayon na naka-high heel siya. Kung hindi na lang kaya siya sumama, pero sayang naman kasi ito na ang pangarap niya, konting landi na lang. Napilitan siyang maglakad kahit napagod na ang paa niya. Maghapon din kasi na suot niyang high heels na mas mataas ngayon kumpara sa dati niyang suot nitong mga nakaraang araw. Kailangan niya na mas mataas sa takong dahil lagi na lang siyang tumitingkayad kapag hinahalikan ni Russell. Bumukas ang passenger seat ng pinto ng isang kotse habang nakahinto sa gilid ng kalsada. Kung di lang RA ang plate number ng sasakyan, hindi niya makikilala na si Russell ang sakay noon. Iba ang kotse na gamit ito ngayon. Ang ibig sabihin, parehim lamang talaga ang date nila. Hop in. Pabagsak siyang umupo dahil hindi nilingon si Russell. Medyo napalakas din ang pagsara niya sa pinto ng kotse. I'm sorry I had to ask you to walk. Marami pala kasing tao sa coffee shop kanina. Kinakahiya nga ba siya nito? Sigurado na siya ngayon. Okay lang, nagugutom ka na ba? Malayo-layo pang pupuntahan natin. Bakit nga ba dun mo ba ako dadalhin? Stupid question. Ano niya sa isip? Wala nga namang makakakita sa kanila kapag sa Antipolo pa sila nag-date. I want to stay away from the city for a while. Nakapagpaalam ka naman sa inyo, hindi ba? Nagpaalam na siya sa tiya Alma niya pero hindi pa siya nire-replyan. Baka busy na naman to kasama namang amigo sa kasino. Hindi ako pinayagan. Tumakas lang ako. You did? Paano pag napagalitan ka? Hayaan mo na. Maghahanap na lang ulit ako ng dahilan. Sige, uuwi rin tayo mamaya. Pero medyo late nga lang. Malayo kasi ang Antipolo Wika naman ito. Marahan lang siyang tumango-tango bago ibaling ang mga mata sa labas ng bintana. Tahimik namang nagmaneho si Russell hanggang sa makarating sila sa Antipolo. Sa Alonzo Hotel din naman sila tumuloy. Sa pinakatuktok pa yata ng building sila magdi-dinner dahil tanaw na niya ang buong Antipolo nang makarating sila sa itaas. The food will be served in a while. Hinubad nito ang coat saka sinukbit sa balikat niya. Akala yata nito giniginaw siya dahil niyayakap niya ang sarili niya. Okay, are you mad at me? Marahan siyang umiling at iniwasan ng mata ni Russell. Ang totoo, hindi niya alam anong dapat niyang maramdaman. Ngayong dalawa lang sila dito sa silid. Pagamat puro salamin ng palibot na dingding, sigurado siya walang makakaalam kapag may ginawa sa kanyang masama. Di naman niya kinatatakutan si Russell, alam niya, hindi to masamang tao. Why are you so quiet then? Napagod lang ako. Baka may makakita sa atin kaya kailangan sa may stoplight kita pipick upin? Kinakahiya mo ako? Bakit mo pa ako sinama? Wrong. Hindi kita kinahihiya. It's just that the timing isn't right because I'm under my father's supervision. It's kinda complicated but I hope you understand. Gusto ko munang may matunayan sa kanila bago ko pumasok sa isang relasyon. Gusto mo lang ata makakita ng ibang view. Bakit di mga pinsan mong sinama mo? You don't want to spend time with me? Lumabas ang pilong ngiti nito habang siya'y kulot pa rin ng noo. Di mawala ang inis niya sa paglalakad niya kanina hanggang sa kabilang kanto. You mean you want to spend time with me? Balik naman niyang tanong. Wala siyang inaasahang sagot mula kay Russell pero bigla mabilis na oo ang sagot nito. Sandali siyang natulala. Bakit nawalan ka ng sasabihin? Nasa na bang pagkain? Nagugutom na ako ha? Pag-iiba niya sa usapan habang pinipigil ang ngiti. Nagsimula na naman siyang kiligin. Nginitian lamang siya ni Russell. Pwede bang ikaw munang kainin ko? Alo? Kumawala ng tuluyan ang ngiti niya sa labi habang umaatras dahil lumalapit si Russell. Mabuti na lang biglang nag-doorbell ang room boy dala ang pagkaing magiging hapunan nila. Agad niyang kinuha ang red wine para kalmahin ang dibdib dahil bumalik na naman ang mabilis sa tibok noon. Halos maubos ng alak sa kopita, hindi pa man nakakalabas ang staff ng hotel. Iniwan nito ang bote sa mesa kaya po pwede pa siyang mag-refill mamaya. You were saved by the bell, but I still need that kiss you promised to give me every day. Kinuha nito ang kopita sa kamay niya at saka nilapag sa pandalawahang mesa. Halos mabalan siya ng panimbang dahil agad na hinapit ni Russell ang bewang niya. Kaagad dumalo yung init sa katawan niya sa pagkakadikit nilang iyon. Nawalang bigla ang gutom niya at ang gusto niya lang ngayon manatili sa mga bisig ni Russell. Ba't bang lakas ng appeal ng lalaking to sa kanya? Mapusok na halik ang binigay ni Russell na naghatid ng kiliti sa tiyan niya katulad nung una. Kahit paano natutunan niya na kung paano tumugon. Di na rin siya nagugulat kapag naglandas ang kamay nito sa likod niya pababa tsaka pipisirin ang pang-upo niya. Dalawang kamay pa nga nito ngayon ang naglalakbay.
God! Usal nito na ang hininga humahaplo sa pisngi niya. Tumigil to sa paghalik at magkadikit na lang ang mukha nila. Di siya makapag-isip na maayos dahil ibang pakiramdam ngayon ang ipinaparanas ni Russell. Naipasok na nitong isang kamay sa undergarment niya, dahilan para manlambot ang mga tuhod niya. Russell, you have a firm breast. Komento nito at sinusuri ang katawan niya na tila isa itong doktor. Di niya alam kung dapat ba niyang pigilan si Russell. Gusto rin niya ang pakiramdam kahit pa alam niyang kapapahamak niya ang damdaming yon. What does it mean? Is this the first time someone has touched you? Oo naman. How does it feel? Kailangan ba niyang sabihin nakakahiya kung aaminin niyang gusto niya? Di naman na siya ganon kaliberated. Nagugutom na ako. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Russell na pinakawalan naman niya. Okay, let's eat. Giniya siya nito sa pandalawahang mesa at saka pinaupo. Dito mo ba dinadala yung mga babaeng dinedate mo? Nagsimula siyang kumain habang si Russell binabantayan yata bawat kilos niya. Dinadala lang nito sa labi ang kupita ng alak pero patikim-tikim lang. Once, malayo kasi ito sa opisina kaya bihira din akong pumunta dito. Saan mo sila dinadala kung hindi dito? Muli, sumilay ang ngiti sa labi nito na gusto niyang matunaw sa kilig. Wala naman kasi itong kakurap-kurap kung tumingin sa kanya. What do you want to know? First of all, they're part of the past. Whatever happened in the past doesn't matter anymore. Hindi mo na sila nakikita? They're still my friends except one. Ikaw, nakailang boyfriends ka na? Wala pa nga, ikaw lang naging boyfriend. Napahinto siya sa gitna ng sasabihin dahil naalala niyang wala silang formal na usapan. Hindi niya alam anong itatawag niya sa relasyon nila at sandali ring walang nasabi si Russell. Kailangan niyang ibahin ang usapan kung hindi mapapahiya siya. Ano nga ulit tawag ng steak na to? I'm your first boyfriend? Di nito napansin ang huli niyang tanong. Do you want me to teach you what a boyfriend and girlfriend should be doing on a date? Bakit parang sa mga ngiti mong yan, hindi ko gustong malaman ang sinasabi mo? Kumawala ang mga ngiti niya dahilan para tumawa si Russell ng malakas. Bakit ayaw mong malaman? Kumain ka na kaya? Lumalamig yung pagkain, no? Sayang naman. Iba ang gusto kong kainin? Ano? Bakit di mo in-order? Hindi pala to. May isa-serve pang pagkain mamaya? Naparami naman to in-order mo, tas iba pa yung mamaya? Humiwa to ng steak at dinala sa bibig. Naputo lang masarap niyang panguya sa tuwang nanggaling sa telepon niya. Pati sasabihin ni Russell na putol din. Ang tiya Alma niya yon. May sariling ring daw ng tiyahin niya sa telepono para malaman niya kung kailangan ba niyang sagutin. Napakarami kasing kaklaseng nangungulit minsan eh. Idagdag pa mga kasama sa trabaho ngayon. Do you have an idea who's calling? Si tiya Alma yan. Hindi mo sasagutin? Kapag sinagot niyang tawag, siguradong pauwiin siya agad. Nagpaalam siyang may group project sila pero itatanong kung sang lugar yon at sasabay na lang siya sa pag-uwi. Humihigpit ang tiyahin sa kanya ngayon dahil nagiging matigas na raw ang ulo niya. Kumakain tayo, mamaya na lang. She must be worried about you. 9:00 ng gabi kasi halos. Ang layo kasi pala nito eh. Akala ko kasi pinayagan ka mag-overnight kasama ng mga classmates mo. Yun nga ang dinahilan ko pero baka hindi naniwala. Why? Do you always lie to her? Hindi naman madalas kapag sumasama lang ako sa gimmick ng friends ko. Madalas siyang sumasama sa mga kaibigan sa club para uminom at matuto pa na gumimik ang mga kaklase niyang mayayaman at walang naging kaso sa tiyahin niya noon. Finish your food and we'll stroll around before I send you home. Yun nga lang, tiyak 11:00 na rin tayo na makakauwi. Okay lang, magte-text na lang kung uuwi ako bago mag 12:00. Siguro next time sa malapit na lang tayo kumain. Hindi to sumagot. Tahimik lang na inubos ang pagkain. Nag-alala tuloy siya na baka madismaya to na uuwi na sila kaagad. Galit ka ba? No, bakit naman ako magagalit? Kinuha nito ang kamay niya at lumakad palabas ng salaming pinto. Meron doon swimming pool at pandalawahang sofa, 2 higaan na para ba nagsa-sunbathing. Niyakap niyang sarili nang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin ng antipolo. Ang tahimik mo kasi. Iniisip ko kung iuuwi kita o papapakin dito sa pool. Di niya alam kung nagbibiro ito. Gusto mong maligo? Hindi Ang lamig na nga ng hangin, palulubugin mo pa ako sa tubig. For sure malamig din ang tubig niyan. May heater ang pool. Let's try. Ano? Nagpanik siya nang hilahin ni Russell ang kamay niya. Ayoko, wala akong damit pamalit. Then we can swim naked. Natatawa nitong suggestion. Hindi pwede no. No one has ever seen me naked, Mr. Alonzo.
There's always a first time. Natatawa pa rin to at pilit siyang hinihila. Please, Russell. Giginawin din ako kahit may heater pa dyan. I can warm up your body. Tumigil nga to sa paghila pero nilapit nito ang katawan. Hindi na tayo maliligo? Not anymore. But I'm thinking of something else to do. Na ano? Sa halip, sumagot, bumaba ang mukha nito at mabilis inangkin ang mga labi niya. Napayakap siya agad sa katawan nito at tinugon ang mapusok nitong halik. Nahulaan niya anong ibig nitong sabihin. Gayon may wala siyang kakayahan na tumutol dahil gusto niya ang pinalalasap itong pakiramdam. Dalawang kamay na naglalakbay sa katawan niya hanggang sa maramdaman niya ang pagluwag ng pangtaas niyang pangloob. Kumawala ang isang ungol. Di niya taya kung kanina nagmula sa kanilang dalawa. Oh God, you are so delectable. Ginawa mo naman akong pagkain. Biro niya pero hindi ngumiti si Russell. Kumakawala sa lalamunan ang tila marahas na paghinga. Hindi nga, but I want to eat you. Kanina pa gumagapa ang kiliti sa katawan niya na hindi niya tiyak kung saan nagmumula at lalong kumiliti sa tiyan niya ang huling sinabi ni Russell. Ito pala ang pinag-uusapan ng mga kaibigan niya sa club na noon pinagtatawanan niya lamang. Tumigil ka nga, anong oras pa tayo uuwi? I can't believe you want to go home right now. You don't want my touch? Eto na naman to sa mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Answer me. Utos ito na nahulaan na hindi niya sasagot. Kailangan pa bang sabihin kung gusto ko? Of course, I wanna know how you feel about sex. Kung ayaw ko, edi pinigilan kita. Bakit ka nagaya ng umuwi? Ang bulgar kasi ng mga sinasabi mo Natatawa niyang sagot. Magkadikit ang mga katawan nila sa ayaw ng bitawan ni Russell. Ramdam niyang matigas na kaunong bagay sa pagitan ng hita nito and she wants to touch it. Expect me to become bold and naughty with you. Do you know what I want to do right now? Pakiramdam niya ng hinang tuhod niya sa mga binigkas ni Russell at di rin nakapalag dahil dumamana ang kamay nito sa pagitan ng hita niya. Nagtatalong puso't isip niya bagamat mas nananaig ang una. She wanted that touch. She wanted to know what kind of sensation he would make her feel this time. Paano kung hindi pwede? I'm not asking for permission, Miss Gomez. Prepare yourself to taste your first orgasm with me. Di malaman ni Esmeralda paano kikilos nang simulang paglandasin ni Russell ang kamay sa pagitan ng hita. Dumagdag pang alak na nainom niya kanina para lalo siyang makaramdam na nakakahilong sarap. Sandali, you're making me crazy? At gusto pala talaga siyang paaminin gayong hiyang-hiya na nga siya. I wanna know how I make you feel, sweetheart. Bumulong to sa tenga niya dahilan para muli niyang maramdaman ang kiliti. Di niya alam sang parte ng katawan niya ang di nakikiliti. Nawawala ang matinong kaisipan niya sa ipinararanas ni Russell ngayon. Shy. Hindi niya alam kung anong pumipigil kay Russell gawin ang sinisigaw ng katawan nito. Sa kalagayan niya, wala siyang lakas para tumanggi. She wanted him, her body once more. She just had the first taste of sin. Di niya alam paano siya kikilos ngayong unti-unti na siyang bumabalik sa katinoan. Inayos pa niyang sarili pagkatapos. Niyakap ni Russell ang mga braso sa katawan niya at pareho silang tumanaw sa malawak na magandang tanawin ng buong antipolo. Anong oras ba tayo uuwi? Una siyang nagsalita dahil wala ring imik si Russell. Gusto mo na bang umuwi? Baka kasi gabihin tayo Gabi naman na talaga tayo Nakatawa nitong sagot. Pero ayoko pa sanang umuwi. Dito tayo matutulog? Well, depende sa'yo. Bakit depende sa akin? Kinuha nito ang kamay niya at sakay tinapat sa pagitan ng hita nito. Napasingap siya sa gulat at mabilis binawi ang kamay. Tumawa si Russell ng malakas. Nagulat ka pa kanina, hagod-hagod mo yan. Pero hindi pa ba tapos? Walang muwang niyang sagot. Nakangiti nitong tanong. Bakit kasi hindi mo inabot? That's so high school. I'm past that age. Ang gusto ko ipasok dyan mismo at pagsawain hanggang lumabas lahat ng gigil ko sa'yo. Yung aabutin tayo hanggang umaga. Russell? Lumakas ang tawang kumawala sa lalamunan nito. Kung papayag ka na kumawala yan, para pasukin ang pinto ng langit, dito tayo matutulog. Pumayag ka ba? May pilyong itinitong tanong. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Ang tuluyan mahumaling si Russell sa kanya at pag may nangyari na may pag-asa na itong mapangasawa niya. Ang kaso hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Ayaw niyang sirain ang pangako sa inay niyang magtatapos muna bago gumawa ng mga bagay na po pwedeng pumutol sa mga pangarap niya. Naaakit naman niya na si Russell. Naka first base na siya kahit papaano. Pwede naman siya na maghintay-hintay.
Umuwi na tayo. Pagagalitan na ako ni Tia Alma. Para naman ako. Ano bang dapat kong gawin? You want to please me? Kung kaya ko, hindi ko pa naman alam kung paano. Lumapad ang ngiti ni Russell bagamat inayos ang tayo, hinawakan ang kamay niya. Let us save that energy for another day. Baka mabigla ka sa mga bagay na hindi mo kabisado. Let's go home? Uuwi na tayo? Aakala niya magtatagal pa sila kahit sana isang oras pa. Mas masarap ang kasama si Russell kahit alam niyang kagagalitan siya ng Tia Alma niya. Gusto niya nang hilahin ang araw nang dumating na ang graduation day niya at pwede na siyang humiwalay sa tiyahin niya. Yes, ayoko namang kagalitan ka ng auntie mo dahil hindi ka napapayagan sa susunod. Sigurado kung siyang tawag ng tawag kanina pa sa telepono mo na ayaw mong pansinin. Tinungo ni Russell ang telepono. Tinawagan ng lobby para ipakuha ang mesang pinagkainan nila. Sinamantala niya na abala si Russell para basahin ang mga mensaheng kanina pang ayaw tumigil katutunog. Totoo nga ang hinala ni Russell na ang tiyahan niyang tumatawag. Kanina pa raw to nag-aalala dahil hindi siya sumasagot. Let's go, love. Ang staff ko nang bahala magligpit ng mga kalat dito. Di nakaligtas sa pandinig niya ang endearment na ginamit nito. Gusto niyang tumalon sa tuwa. Masarap sa pakiramdam na gusto rin siya ng taong gusto niya. Akala niya hanggang pangarap na lang magiging kasintahan ng isang Russell Alonzo. Magsisimba talaga siya sa linggo para magpasalamat ng labi sa Diyos. Bakit ngingiti-ngiti ka dyan? Kumunot ang noon nito at naningkit ang mga mata na gustong tumawa. Baka gusto mo magbagong isip ko at dito talaga tayo matulog. Alalahanin mong nagagalit pang alaga ko hanggang ngayon. Kukunin ko lang yung bag ko. Lumakad siya patungo sa center table kung saan niya inilapag ang bag kanina. Mabigat ang mga hakbang na maglakad na sila palabas sa penthouse ni Russell. Sa daan tahimik lang to ulit ng magmaneho. Inutusan pa siyang umidlip sandali dahil aabutin din sila na mahigit isang oras sa biyahe. Pero di niya magawang ipikit ang mga mata. Gusto niyang namnamin na kasama niya si Russell at totoo nga na may relasyon sila. Hindi ba't sports car tong kotse mo? Why? Na aalis bang bubong? Yung napapanood ko sa mga Turkish drama. Ngumiti ito at saka may pinindot na isa sa mga buttons sa pinto ng kotse. Ilang sandali pa nagsimula na matiklop ang bubong nito, dahilan para maramdaman nilang dalawa ang malamig na simoy ng hangin doon. This is so cool! Tinaas niya ang kamay saka pumikit. Humahampas ang hangin sa mukha niya pero wala siyang pakialam. Ang saya-saya niya. Kahit si Russell hindi mapalis ang ngiti habang nakatingin sa kanya, tila bata na naglalaro sa hangin. Ang sarap talaga na maging mayaman, no? Di niya nabigyan ang sariling magkomento. Nakalimutan niyang nagpapanggap nga pala siya na isa rin siyang mayaman. Huli na maalala niya. Mabuti na lang at hindi pinansin ni Russell ang sinabi niya. If you're talking about material things, yeah, it's cool to be rich. Kung sa bagay, okay rin naman ang buhay namin. Ayoko lang bumili ng kotse ngayon kasi tinatamad ako mag-drive. San ka nga pala umuwi ngayon? May kondo ka ba? Malalaman ni Dad. Hindi pwede. Nasa kondo ko. Na nag-uwi ako ng babae. You mean, hindi ka nag-uwi ng babae sa kondo mo? Di niya pinansin ang suhestyon nito na sa kondo niya sila umuwi minsan. Saan naman siya kukuha ng kondo? Tsaka malayo pa talaga ang lumalabas sa bibig niya. Para magyabang. No, malalaman ni Dad. Doon na lang tayo sa kondo mo, let's say, tomorrow night. Naparanok siya sa hinabi niyang kasinungalingan. Sino ba sa mga kaibigan niyang pwede niyang hiraman ng kondo bukas?